Good morning po sa ating lahat. Happy Tuesday po ngayon. Ayan. So, ngayong umaga ay tayo na naman po ay ah, magkaroon po ng daily bread. Ayan po. So, yung topic po natin ay the importance of the promise pastor for our time or our era. So, gaano po ba kahalaga yung ah, promise pastor? Ano po ba yung kanyang tungkulin? No po. So, sapagkat kung titingnan po natin, sa kanya lamang po binigay ng Diyos yung kapamahalaan. No po. Sa kanya lamang po binigay yung daloy ng kanyang mga pangako at katuparan. So kaya po, that's the importance of this promise pastor. Siya po yung ipinangako ng Diyos sa ating panahon na siyang magpapadaloy ng mga salita na galing sa Diyos at bababa po sa atin. So kaya ganun po kahalaga. So ano po ba ang dapat nating maunawaan at ano po ba dapat yung ibinibigay sa atin sa pamamagitan po ng promise pastor? So because there's the order, no? The qualification in order to participate in our hope. So, yun po yung binibigay sa atin ng Diyos. Ano po ito? Kung titingnan po natin kung ano po ang promise pastor, ito po yung sinasabi po ng banal na kasulatan. In Matthew 24 verse 45. Ito po ang sabi, "Who then is a faithful and wise servant, who his master is put in charge of his household to give them food at the proper time. Blessed in his servant who is a master find doing his job. When he comes, surely I tell you, he will put him in charge of all his possession." So kung titingnan po natin, ang tapat daw po at maabutan ng Panginoon sa kanya pagbabalik, so may mga pagpapala. So sa pamamagitan po ng faithful servant ay sa kanya po talaga ibinigay yung mga task ng Diyos. So at kapag dumaloy sa atin yung mga salitang ito, ay tayo rin po ay dapat na magiging katiwala. No po. So kaya mahalaga po ang faithful servant sapagkat siya po ang nagpapakain ng mga salita sa tamang panahon. This is the qualification in order to participate in our hope. Number one is born of the God's seed. So ano po ba yun? Yung salita ng Diyos ay dapat na ipanganak tayo. No po? Pangalawa po, must be harvested in seed. So dapat po na-harvest po tayo at silyado ng salita ng Diyos. Pag sinabi pong na-harvest, naunawaan natin ang salita ng Diyos at talaga pong ginagawa natin at sumusunod tayo sapagkat nasilyuhan po tayo ng salita ng Diyos. Pangatlo po, must belong to the 12 tribes. So, titingnan po natin, dapat naka-anchor po tayo sa 12 tribes. Ano po? Doon po tayo naka-belong. Sino po dapat ang ating tribes? Diyan. Ayan po. So, pang-apat, we must keep of the new covenant. So, dapat po ay iniingatan natin ang kanyang mga pangako at katuparan. Ano po ba ang pangako ng Diyos? Kung titingnan po natin, covenant is the vow or kasunduan. Saan po ba matatagpuan yung kanyang mga pangako? Ano po? In Revelation. Po. The Revelation. Po. That's the prophecy and fulfillment. Ayan po. Then, fight the enemy and devil will win. Dapat manalo tayo araw-araw sa mga pakikipaglaban natin sa kaaway. Na po, walang iba po si Satanas. Dapat mapagtagumpayan po natin. And proper lamp and oil and be
shape like believer. So dapat nakahanda po tayo lagi na meron po tayong ipapahayag na salita ng Diyos, yung testimony natin. Then, be transformed and be formed again by the Word of God. So, dapat lagi po tayong nagpapahayag din. Sa pamamagitan nito, kapag nasilyuhan tayo, magagawa natin ang mga bagay nito. Magandang umaga po sa ating lahat. Naway mapagpala po kayo sa mga salitang ito.